Good day, everyone. Kamusta na po, mga kapatid sa Panginoon? So, okay. Ngayon, sa YouTube video na to ay ating ipagpapatuloy ang ano ba? There are a lot of things that comes to mind, pero sige, patuloy natin ang Makakaraos ka rin. Part 3. Yan. So, it pertains to the soul, the possibilities of where is your soul going once you passed away, and what can we do while we are still living on to this world. Tayo manalangin. Father God, nagpapasalamat ako sa araw na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat ako sa inyong grace. Nagpapasalamat ako sa inyong mercy, Lord, na inyong ibinigay sa amin, Panginoon. Be our speaker, Lord. Be our guide. In everything that we do, Lord, we magnify you. Salamat po sa lahat. Sa pangalan ni Jesus nating Diyos. Amen. Ngayon ay ating pag-usapan ang part 3 nito. So, this Makakaraos ka rin is until this week na lang, and then next week ay we will discuss uridology once again. So yun, tatalakay natin ulit ang urinology after this week. So, okay. I hope that your mental health, your physical health is doing well. Kasi hindi lahat ng Kristiyano ay stable ang mental health. So, okay. Pag-usapan natin. What does soul traveling does? Normally kasi, when we talk about soul traveling, we are pertaining to the dead. Pero meron din naman na nagso-soul travel pag buhay pa. So, yung mga tao mabubuhay pa lang, yung mga taong ipapanganak pa lang. So, that's what we are going to discuss. So, what is your soul doing when you will die? One of the greatest heresies that you will hear is the introduction to the purgatory. Pag-usapan natin to. Ano mga insights, Lord, bakit walang purgatory? Kasi sa ibang Bible kasi may mga dagdag na passage kaya may purgatory. Pero sabi ni Lord, wala naman akong nilagay na purgatory. Kasi lahat na lang ng tao magpapakasama, sabi sa akin ni Lord, kung may purgatorio eh. Kasi, ay, pwede pala ako magloko sa purgatorio na lang ako mag-aayos. So, gano'n na lang yung mindset nila kung may purgatorio. So, wala nang exercise ng free will kung may purgatorio. Sabi ni Lord. So, it is against scriptures. Purgatory is a demarcation of free will. Bakit ko sinabing it is an annihilation of free will? Kasi, yun na nga, pwede na lang kayong magpakasama, pwede nyo na lang gawin lahat ng gawin nyo. Kasi, total naman, pag namatay kayo, may sasalo naman eh. Pwedeng gawin nyo na lahat. Pwede na kayo mag-fornicate, pwede na kayong gumawa na kung ano mang vices na gusto nyo, kasi pwede naman kayo magpaka-good boy sa purgatorio. Sabi ni Lord kasi, when death comes, after that, it will be judgment. So, wag kayo magpauto dyan sa purgatorio yan. So,
Sabi ni Lord sa akin, yung purgatorio ay may dagat-dagatang apoy ng kasunod. So, ayun yun. Pag napunta daw kayo sa purgatorio, ay ayun na po ang impyerno. So, yun ang sabi sa akin ni Lord. So, wag na magpauto mga kapatid sa Panginoon. So, ang pag-asa nyo lang ay pag kayo ay nabubuhay. Sabi nga kung may panahon pa magpaka-good boy ay magpaka-good boy na. So, yan. Magpatawad na kayo. Dami daw pumupunta sa impyerno dahil di nagpapatawad daw. Sabi daw pa mga Kristiyano daw na napupunta sa impyerno kasi daw, taas ng ego daw. Mataas pa raw sa langit yung mga ego. Yan ang hirap daw, sabi nun, kaya di ko rin hindi ko rin pinapayaman yung mga Kristiyano kasi, taas ng mga ego. Tataas yung mga pride. Sabi, tataka nga sila, ba't ganun? Ba't parang biglang, kasi, it is a retaliate, parang they are trying to tell you na, ito, sa mga taong nambash sa akin, sa mga taong nag-reject sa akin noon, ito, sampal sa mga mukha nyo. Ganun daw. Nako, sabi nila, di naman yata ganun. Gusto nyong sampalin sa mukha yung mga kaaway nyo, sabi nila, tulungan nyo. Huwag nyong bashin. Tulungan nyo sila pag kunwari nahihirapan na sila yung mga quote-and-quote kaaway mo. Tulungan mo. Makukonsensya lalo yun. Gusto mong makagante, quote-and-quote, tulungan nyo. Magpakabait kayo. Kung kailangan ng utang, pautangin nyo yan. Tingnan nyo. Mabudhi na mga yan. Susunugin ng budhi na mga yan. Tingnan mo. Ganun yan. That's the most effective way of saying, or kung mananampal kayo sa mukha, that's how you do it. Hindi yung ibabash mo rin. No. That's not how Christianity works. So, ayun na nga, sabi nga ni Lord, wala nang second chance. So, ang chance lang natin ay nandito sa lupa. And then, kasi daw sabi sa akin, Lord, ginawa daw yung purgatorio para magpakalinient yung tao. Yun daw yun. Sabi ni Lord sa akin, ako, daming nauto Marami raw nadali. Yun sabi ni Lord I mean, may iba daw siya narinig dun sa impyerno na kala ko may second chance kami pag namatay kami. Ayun, hindi. Sabi ni Lord, your time is up. So, it's over for you. Kung isa-isain kung ano yung ngalan ni Lord, ang dami-dami yan naririnig na Huwag kayo dito. Ganoon na sinasabi ng karamihan sa mga Kristiyano at mga quote-and-quote Christians na kinapos. Sabi ni Lord kasi sa akin before, diniscuss ko nga sa inyo na may mga season yan, may mga season, may mga batches yan na kung kailan babalik sa langit yung mga kaluluwa. May mga ganoon sila. Kaso nga lang, yung kada batch, sabi ni Lord, halos wala daw bumabalik. So, anong nangyari? Yung mga naipundar ng mga Kristiyano sa lupa ay walang nakatira. Payag ba kayo doon? Payag ba kayo na nagpaka-good boy naman tapos ginawa nyo naman lahat ng mga gusto ng Panginoon, sinunod nyo naman si Lord, tapos at the end of the day, hindi nyo rin pala titiran kasi may mga sablay din pala kayo. May mga sablay din pala. Kaya nga sabi ni Lord, 2024 na, wala na dapat, yung pinundar nyo, dapat doon kayo nakatira. Dapat na-enjoy nyo rin yung pinundar nyo sa lupa. Na yung mga ikapo nyo, sabi ni Lord, marami daw yung mga Kristiyano, tapat naman sa ikapo, pero di naman daw umaabot sa langit pa rin.
Paano? Kasi sinasabi, uy, tumutulong naman ako, faithful naman ako sa giving. Ang dami, mga givers, tapos dinadaan sa giving yung sa kesyo Paconsuelo de Bobo daw or Paconsuelo de Igo. Sabi nga hindi, Paconsuelo de ano yan. Parang feel good lang. Pero ang totoong Kristyanismo kasi, before you get into the financial aspect is you have to be in a state of obedience. You have to be in a state of repentance. You have to be in a state of restitution. Yan, isa pa yan, restitution na yan na nako, dami daw na nadali dyan sa restitution na yan. Sabi sa akin ni Lord, dami-daming sumasablay dyan. Sabi daw, hindi naman daw kailangan ng restitution. Paano kung inutos nga ni Lord sa'yo? Although, syempre, considerate naman si Lord, paano kung hindi na talaga possible? Di, i-confess na lang kay Lord. Pero kung kaya pa, do it. Ayusin ninyo yung mga hindi maayos. Ayusin ninyo lahat ng mga gusot na nagawa ninyo in the past. Yan ang namatay na practice ng mga Kristiyano. Dati kasi daw, sabi ni Lord, yung mga Kristiyano ay nakikipagkasundo sa mga taong hindi nila they disagreed with something, parang nagkaroon ng mga dissonances pagdating sa lupain, sa kaperahan, sa mga ibang activities. They tend to evaluate themselves. Kaya nga the Lord appreciates that kind of practice na sabi ni Lord ay nawawala na ngayon. Hindi ko alam kung kulang ba sa turo. Hindi daw Sabi daw nila, hindi daw issue kung kulang sa turo because the Bible was there from the very beginning. Namatay na yung past generation, yung Bible ay andun pa rin naman. So it's the same book. But what happened to the people of the present? Ayan ang iniisip ngayon ng Diyos. Teka muna, the same book was available to the past generation and to the present generation. Bakit hindi iyata parehas ang resulta? Sabi ni Lord, for the last, after ng World War II, it's been worse. That's how it has been. Ganun ang nangyari daw. It's been worse. Kaya nga sabi ni Lord, pataas na pataas ang win rate ni Satan pagdating sa kaluluwa. To the point na kumbaga 1 month before mamatay, nandun na sila kasi alam na nila na hindi talaga magre-repent. So, alam na nila hindi magre-repent kaya parang kunwari 2 months, 3 months bago mamatay, andun na sila. Sabi ni Satan, yes! Yes! Hindi to magre-repent, hindi to babalik sa Diyos. Alam na natin ugali nito. Mataas siyang panati ko to. Pagka inano na nila dyan, alamin na kung anong gagawin, ha? So, alamin na kung anong parusa dyan. Alamin na kung paano nyo paparusahan yan, ha? So, yan, may mga ganun sila dyan. So, walang takas lahat ng generation dito. Gen Y, Gen Z, Gen X, lahat tayo ay walang ligtas sa kamatayan. Ang magliligtas talaga sa atin sa kamatayan ay ang Diyos. Isang beses lang naman talaga mamamatay ang totoong mananampalataya ng Diyos. We have to remember that. Isang beses lang mamamatay ang totoong mananampalataya ng Diyos. The physical death. And after that, the soul shall go back to heaven. Babalik na ulit sa langit ang kaluluwang yon, and that is already
uncommon thing today. Kaya nga, sobrang nalulungkot si Lord because before, libo-libo ang napupunta sa langit. Ngayon ay, kasi sabi ni Lord, as of Sunday, kahapon, ay 5 lang ang nakapunta sa langit. So, 5 lang yung winelcome ni Lord. Or 6. Sorry, mali ako. 6 lang daw. Daming namatay kahapon. Sige, search ko mabilis. So, 5 lang daw ang nakapunta sa langit. Ilan ba? So, ang konti. So, ang konti lang talaga. Kaya nga sabi ni Lord sa akin, anak, bakit ganon? So, ayun na nga. So, according dito ay kahapon daw may namatay daw na 80,000. May 80,000 daw na namatay. Tapos, 6 lang yung pumunta. So, sabi ni Satan, praise the Lord! Kapiranggot lang ang bumabalik sa'yo. So, sabi ni Lord, ewan ko. So, pati kasi pag praise and worship, parang pilit na pilit. Parang di naman nila alam kung bakit nagpe-praise the Lord. Yun, nasabi sa akin ni Lord, pati pagpupuri sa Lord, hindi rin alam kung bakit. The Lord deserves all the glory, the Lord deserves all the praise. Kaso, sa sobrang daming problema kasi ng Kristiyano na kesyo hindi naman dapat pinoproblema, ay, ayan. Ayan tayo. So, ito yung problema ng mga Kristiyano today. So, yung mga hindi naman problema, pinoproblema. Sabi sa akin, bakit ganun? Bakit kahit hindi mo naman problema naman ng ibang tao, pinoproblema mo rin? Salvation ng ibang tao, pinoproblema mo rin. Ang trabaho mo lang naman bilang Kristiyano is to share the gospel. Ilan naman ang role ni Lord dun eh. So, ilan naman ang role ng tao dun eh. The rest kasi, it's the Lord's time, it's the Lord's role to convict or to convince the person. Pero as of you just have to share the gospel and just pray with it. Ilan naman yung role mo dun eh. The rest is God. Ang Diyos nga, minsan wala ring magawa eh. Tayo pa ba kaya? Ganon daw katigas ang puso ng tao today. Patigas daw ng patigas. For some reasons that, sabi ni Lord, I don't know, masyadong entitled ang tao for some reasons that the Lord doesn't even understand as well. Hindi naiintindihan ng Diyos kung bakit para napakataas ng ambisyoso nga daw, sabi nila, ambisyoso. They wanted to achieve everything even though it's unrealistic. Even though it's way beyond reason. So, the Lord's challenge for today for Christians is to go back to reality and start going back to the ways of the Lord para makaraos ka rin. And for the astral, this is for next video. And time traveling, yung mga ganito. So, ano ba ang notion ni Lord sa oras? Kasi
humans are so fond with the time system because they know death is imminent. Ang kamatayan ay darating sa kung sino man. Kaya, ang sabi ni Lord, kailangan nyo ng oras. Pero sa amin, dito sa langit, hindi naman namin kailangan ng oras. Ang kailangan lang namin is kayo pumunta sa langit. Yun lang yun. Kasi sabi ni Lord, simpleng panaginip lang, pwede na kayong kunin eh. Simpleng pagtulog mo nga lang, hindi mo na alam kung anong klaseng pagbato ni Satan na pwede nilang gawin eh. Wala pa tayo sa oneirology, pero paano ba kayo papatayin sa panaginip? Maraming ways. Una sa lahat kasi, ito yung tipong sinasakal kayo sa panaginip, that's one way. Pangalawa is yung tipong magkakaroon ng digmaan sa panaginip. Yung tipong ikaw tatamaan ka ng bala, yung parang nasa gera ka talaga yan. That is another way na pwede kayong patayin ni Satan, sabi sa akin ni Lord. Yan, maraming ways. Pag kunwari may digmaan, kunwari may nakawan, yan. Sa panaginip pa lang yun. Paano pa kaya kung talagang gumalaw talaga si Satan ng literal, yung tipong habang natutulog ka, sinasakal ka, yung habang natutulog ka, inarrest, parang sinupress na lang yung kaluluwa mo. Those are some of the myriads of ways that Satan can infiltrate. And sasabihin natin, natutulog ba ang Diyos? How foolish we are. Maliban sa magpasalamat, isisipaan Diyos sa kung ano man ang hindi nila magawa. Sabi ni Lord, impatient lang naman pala. Darating naman, pero sobrang impatient din kasi. So, yun na nga, sabi ni Lord, makaraos din kayo. Antayin nyo lang yung time. Wait for the proper time and everything shall be fine. Okay? I'll see you next time. God bless.